Gawa ulit tayo ng reaction, guys, about sa mga mapanirang tao, mga papanirang bunganga. Oo, gawan natin yan ng reaction. Sabi di umano nitong si Jenna Mejia, 1559. Parang natatandaan ko to siya. Naku, Krishna, kaya pala di ka na pumunta sa PB House at sumama sa charity kasi nagsarili ka na ng vlog mo. Dapat tumanaw ka ng utang na loob sa PB team bago ka mag sarili. Hanggang tanong kita, Jenna Mejia, pag ikaw ba nagkaroon ka ng help mula sa kapwa mo, sa palagay mo, hanggang kailan, hanggang saan mo tatanawin yung utang na loob? At paano ba nasusuklian ang utang na loob? Unatanong lang kita. Bakit ba lagi mong kini-question yung tulong na naibigay kay Krishna? May ambag ka ba doon? Kung wala, dapat yata manahimik ka na lang. Diba? Kasi, unang-una, kini-question mo, kini-question mo kung bakit hindi na siya napunta ng PB House or nasama sa charity yung isang tao na kahit katiting na muta, wala kang ambag. Diba? Wala kang ambag. Wala kang na-share. Oh. So, kailan ka nagkaroon ng karapatan para siya ay husgahan? Diba? Kung sabi mo pa dito, nagsarili ka ng vlog mo. Bakit? Yung pagsasarili ba ng vlog ay taliwas na ba yun sa pagtanaw ng utang na loob? Hindi ba dapat matuwa ka dahil yung naibigay na tulong sa kanya ay pinapahalagahan niya? Bakit pinapahalagahan niya? Sa pamamagitan ng pag-continue ng pag-strive harder ng tao doon sa tulong na naibigay sa kanya ng kapwang ng isang tao. 'Di ba? Sabihin na natin ng mas mataas sa kanya. 'Di ba? Paano nagkautang si Krishna sa buong PB team? Isiserpol lang naman, 'di ba, ang naghango sa kanya doon sa ulingan. At never siya naging ungrateful. Bagkos hanggang ngayon, tinutulungan niya, ay pinapahalagahan niya. 'Di ba? At sinasabi niya yon na forever siya magiging thankful dahil kung hindi dahil kay Sir Paul, wala siya sa kinakalagyan ngayon. Hindi ba dapat, Jenna Mejia, matuwa ka dahil inaalagaan ni Krishna or ginawa sa tamang paraan yung mga bagay na naitulong sa kanya? Di ba mas maimportante yun kaysa sa panunumbat mo dito na wala ka namang ambag, na hindi ka na lang nahiya na kahit konting hiya na meron ka? Di ba? Ikaw, pag hindi ka ba naimbita sa isang lugar, basta ka lang susunggab? Di ba? Kasi sabi mo dito, pagsama sa charity. Kung ikaw ba walang imbitasyon
Nasugod ka sa isang giyera na wala ka namang pinanghahawakang tao kung sino nag-imbita sa'yo. Di ba mas mukhang kahiya-hiya ka? Di ba? Sabihin na natin yan for the sake of argument. Di ba? Para hindi ka magmukhang tanga masyado. Di ba? Paano na lang kung hindi pa komportable si Chris na bumalik doon? Pababalikin mo? Yan tayo Basta ka lang makapambash. Diba? Lagyan mo ng mukha. Dinidare kita. Lagyan mo ng mukha yung pangalan mo. Ipopost kita dito. Para naman magkaroon ng saysay yung pag-comment mo ditong paninira kay Krishna. Or panghuhusga. Correct term. Na kahit katiting, wala ka ritong ambag. Diba? Tapos magdidemand ka pa na bago ka magsarili, ganyan. Grabe sa sarili Bago ka magsarili ng vlog, mali pa dito yung mo, daliri. Bago ka magsarili ng vlog, tumanaw ka ng utang na loob. Anak ng teteng ka talaga, ang bobo-bobo mo. Ano yun? Habang natanaw ka ng utang na loob, nakatanga ka lang sa isang tabi, dito ka lang. Tatanungin ka ng kamag-anak mo na paano ka natanaw po ako ng utang na loob. Ganon, ang tanga mo. Diba? Nuknukan ka ng tanga. Maninira ka rin lang, hindi mo pa pag-isipan ng maayos. Diba? Bago daw siya magsarili, tumanaw muna ng utang na loob. Ano yun? Tatambling si Krishna mula Miluya hanggang doon sa Kalinan? Tatamblingin niya yun? Kasi kailangan niya ipakita yung utang na loob. Ang bubo mo, nanggigigil ako sa'yo. Walang sense yung mga pinagsasabi mo. Ngayon, kinuntent lang kita para matauhan kang animala ka. Diba? Ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo. Mga makapag-comment ka lang, walang kwenta, palibasa, wala kang kwentang tao. Tantanan mo si Krishna. Wala kang katiting na ambag.